sakop ng information technology sa science. Malaki rin ang nagagawa nito sa atin. Mas madali na ang pakikipag-communicate sa ibang mga tao, lalo na yung nasa ibang bansa. Madali na din ang pagkuha ng iba't ibang impormasyon. Kuya Eric, Bible story na po! O sige, simulan na natin. Kahapon ay natunghayan natin ang tungkol sa pakikipag-usap ni Haring Abimelech kay Abraham. Tinanong po ni Abimelech kay Abraham kung bakit pinakilala niya po si Sarah na kapatid niya at hindi niya asawa. Inisip po kasi ni Abraham na walang takot po sa Panginoon sa Gerar, kaya pinakilala niya pong kapatid niya si Sarah. At isinauli po ni Abimelech si Sarah kay Abraham pagkatapos na makapagpaliwanag po sa kanya. Pinatira din po ni Abimelech si Abraham sa kanyang lupain at binigyan din po siya ng mga hayop at mga aliping lalaki at babae. Oo, at pinagalingan ng Panginoon si Abimelech, ang kanyang asawa at ang kanyang mga aliping babae at sila ngayon nagkaanak dahil ipinanalangin sila ng matuwid na si Abraham. At sa pagpapatuloy ng ating kwento tungkol kay Abraham at kay Sarah, nagkaroon ng katuparan ang sinabi ng Panginoon kay Sarah na siya ay magkakaroon ng isang anak na lalaki. Basahin natin ang nakasulat sa Henesis 21:1-13. At dumalaw ang Panginoon kay Sarah, ayon sa sinabi niya. At ginawa ng Panginoon kay Sarah ang ayon sa kanyang sinalita. At si Sarah ay naglihi at nagkaanak ng isang lalaki kay Abraham sa kanyang katandaan. Sa tadhanang panahong sinabi ng Diyos sa kanya. At tinawag na Isaac ni Abraham ang ngalan ng kanyang anak na ipinanganak sa kanya, na siyang ipinanganak ni Sarah. At tinuli ni Abraham si Isaac nang magkaroon ng 8 araw, gaya ng iniutos ng Diyos sa kanya. At si Abraham ay may 100 taon nang sa kanya'y ipanganak si Isaac na kanyang anak. At sinabi ni Sarah, "Pinatawa ako ng Diyos. Sino mang makarinig ay makikitawa. Sinong nakapagsabi kay Abraham na si Sarah ay magpapasuso ng anak? Sapagkat ako'y nagkaanak sa kanya ng isang lalaki sa kanyang katandaan." At lumaki ang sanggol at inihiwalay sa suso. At nagpiging ng malaki si Abraham ng araw na ihiwalay sa suso si Isaac. At nakita ni Sarah ang anak ni Agar na taga-Ehipto, na ito'y nagkaanak kay Abraham, na tumutuya sa kanya. Kaya't sinabi niya kay Abraham, "Palayasin mo ang aliping ito at ang kanyang anak, sapagkat hindi magmamana ang anak ng aliping ito na kalahati ng aking anak sa makatuwid bagay ni Isaac." At ang bagay na ito ay naging lubhang mabigat sa paningin ni Abraham dahil sa kanyang anak. At sinabi ng Diyos kay Abraham, "Huwag mong mabigatin ito sa iyong paningin dahil sa iyong alipin. Sa lahat na sabihin sa iyo ni Sarah ay makinig ka sa kanyang tinig, sapagkat kay Isaac tatawagin ang iyong lahi, at ang anak din naman ng alipin ay gagawin kong isang bansa, sapagkat siya'y anak mo." Wow! Nangyari po palang sinabi ng Panginoon sa mag-asawang Abraham at Sarah. At ang pangalan po ng kanilang anak ay Isaac. Ikinutuwa po ng mag-asawa ang pagkakaroon po nila ng anak sa kanilang katandaan. Tama. Kaya hindi tayo dapat mag-alinlangan sa mga salita ng Diyos dahil ang Diyos na nagsalita ay totoo. At kapag sinabi niya, tiyak mangyayari at walang sino mang makapipigil. Ito, basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Isayas sa 43:13. "Oo, mula nang magkaroon ng araw ay ako nga,
at walang sino mang makapagliligtas sa aking kamay. Ako'y gagawa at sinong pipigil? Kuya Eric, ano po bang ginawa ni Abraham nung pinagsabihan po siya ni Sarah na palayasin po ang kanyang aliping si Agar at ang kanyang anak na si Ismael? Yan naman ang matutunghayan natin bukas kung loloobin ng Panginoon. Abangan niyo yan, ha? Palago ng palago ang kaalaman ng mga tao. Marami ang natutuklasang mga bagay na magpapadali ng ating paggawa. Pero lagi nating tatandaan, bagaman ang mga tao ay may karunungan na gumawa ng maraming bagay, isa lang ang pinanggagalingan nito. Sa Diyos tayo hihingi kung magkulang ang karunungang taglay natin. Mababasa natin yan sa aklat ng Santiago sa 1 at 5. Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya. Bukas, God willing, abangan ninyo tungkol naman sa teknolohiyang pangkalusugan ng ating pag-aaralan. Gaano nga ba ito kalawak at paano tayo mapapanatiling malusog at makakaiwan sa sakit? Abangan yan, ha? Tagulan ay dumarating, ito'y paghandaan natin. Katawan ay palakasin sa mga wastong pagkain. Kalungkutan natin ay papawiin pagkatapos ng ulan. Araw ay sisikatin sa pagbuhos ng ulan. Atin ngang nalalaman sa Diyos nagmumula ang kabutihan. Pananim at kagubatan nadidiligan sa lupa'y nararamdaman Kanya. Pagmamahal magpakailanman. Halina't sumukob na, magkasama tayo sa tuwina. Sa hirap at sa saya, pag-ulan may di bali na. Sa problema ay huwag na padadala. Sa pagtila ng ulan, panibagong pag-asa. Sa pagbuhos ng ulan,
Hanggang dito mga bata, bukas God willing ay muli tayong magkita-kita dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! KNC Show, will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show, will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Sa hapong ngayon, yun nung nakaraang linggo ay pinag-alalan. Ngayon, alam na natin kung paano gumawa ng doodle art. Ballpen,